Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, buti pa ang Dolomite Beach gustong imbestigahan. Yung 5,500 flood control projects, dead malang. Okay, so ito mayroong post ng ano ito? 1PX. House Proof versus Dolomite Project. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon filed House Resolution number 56 to investigate the 389 million Dolomite Beach project. This is after the statement of MMDA that the said project worsened the flooding in Metro Manila. Sabi ng kongresista, if it meets the threshold for plunder, so be it. So, sasampahan nila ng plunder si PRRD at yung mga in charge sa project nito. Ganun ba yun? Basahin ko lang. Nandito yung resolution, no? House Resolution number 56. Punta tayo sa pinaka-last part. Saan ba ang last part nito? Punta na sa title. Title na lang. House Resolution urging the House Committee on Public Accounts and other appropriate committees to conduct an inquiry in aid of legislation into the necessity, cost, and environmental impact of the Manila Bay Rehabilitation Program, particularly its impact on the flooding in the city of Manila, including the beach nourishment, coastal reforestation, and enhancement of the Manila Bay Walk area, otherwise known as the Manila Bay Walk Dolomite Beach. Yan. Whereas. Ayun. So, nakakita na naman sila ng i-connect sa Pangulong Duterte. Okay, dito naman sa post ni Rogando Sasot, may mga comments. Magbasa tayo sa comments, ha. Lahat na lang i-connect. Pati missing sabongeros. Pogo, ano pa ang pwede nilang i-connect? Ito na lang kay late Paulo Tantao ko, baka malapit na nilang i-connect. Total, tungkol sa coke overdose ang sani ng pagkamatay, i-connect na nila kaya sa war on drugs. Okay, abnormal talaga. Ay, sabi ni Wiwo, nakakamiss panahon ni PRRD, mga dekalibre ang mga kabinete, the likes of Simato, Tugadi, to name a few. Ramdam mo na nagtatrabaho talaga sila. Hats off to you guys. Thank you for your service. Yes, speaking of Simato. Diba, DNR ang isang agency na nag-implement sa Dolomite Beach. Tama ba yan? Hindi. Kilala ko yan si General Simato. Nakasama ko siya, commanding general namin, staff niya ako, personal staff niya ako nung all-out war sa Mindanao nung year 2000, panahon ni Erap. Matinong general ito. Very soft-spoken, kaya lang grabe ang leadership niya. Leadership by example. Kaya marami silang nagawa. Pati pagpapalinis ng Boracay, ito, Dolomite Beach. Ang daming nakinabang sa Dolomite. Ngayon, statement lang ng MMDA, how credible mga environmental engineers ba yan? I don't know. Kung ang nagsabi, sample, yung mga third party ba, nag-hire sila ng audit group na specializing on environment, ganyan. At silang nagsabi ng
Dolomite Beach ang dahilan ng pag-flooding, pwede. Kailan kung MMDA lang, hindi mo maalis yung duda, speculation na nahahaluan ng politika. Wala pang Dolomite Beach, nagbabaha na sa Metro Manila. So, ipinagmayabang ng Pangulo yung 5,500 flood control projects. Nasaan yun? Nandyan lang daw, kailang na-overwhelm. So, maganda yan, yung mag-imbestiga para kung may napatunayan na nangurakot, sampan ng kaso. Kailang, huwag lang Dolomite Beach sana. Lahat na lang. Ano yung expose ni Senator Lacson, bago lang, nung binusisi niya ang 2025 national budget. Billions ang nakikita niya na isiningit pork barrel para sa flood control projects. Biruin mo, sabi ni Senator Lacson, isang maliit lang na barangay along riverbanks, ang budget niya is 1.9 billion. Ito, ilang million lang ito is 300. Nasaan na yun? 389 million lang. Ayun. Manila Bay na yan, ha? Ito, napakaliit na barangay. 1.9 billion flood control. Isang maliit na bayan, 10 billion flood control. So, come on. We were not born yesterday. Imbestigahan, yes. Kung may anomaly, kasuhan. Why not? Kailan pwede ba isama nyo na rin lahat itong 5,500, itong mga insertion na sinasabi, imbestigahan na lang lahat. Huwag naman yung selective. Maawa kayo sa taong bayan. Caster Aranas, sabi niya, grabe ang bardagulan ng administrasyon ni BBM. Lakas talaga ng tama. Seki Chen, baka may connection sa drug war ang Dolomite Beach. Okay, sige. Tingnan natin anong mangyari dito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon mayroon tayong livelihood assistance project sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging, lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagbenben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud, sir. Salamat ta gyud kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtuog yun mi nga makahawas na din sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo kwan. Gan. So nindot gyud kaayo nga sidling. So kada usa ka tao so mo na ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 450
nay na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,069 na di ay ang among natanom nga kape.